Joshua ay isang estudyante, isang matalinong mag-aaral, mayaman, gwapo, matangkad at matipuno na lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, naimpluwensyahan siya ng kanyang mga kaibigan. Hey George, nandiyan ka naman pala. Nag-aaral ka naman ng mga mabuti. Tara, sumama ka naman sa amin. Kung ano, puro ko na lang aral. Saan naman tayo pupunta, pre? Basta dyan lang tayo. Saan nga yun? Basta sumama ka na lang. Kaya nga, panigurado, mag-enjoy ka dun. Ayoko pre, marami pa akong ginagawa eh. Tara na, pag-ipot ka pa dyan eh. Ayoko nga pre. Wait lang yung bago. At tuluyan na nga sumama si Joshua kay Christian. At doon na nga siya napilitang uminom at manigarilyo. Ay sir, wait lang po. Kailangan niyo po ng tigisang ID para pumasok. Ay, sorry po sir. Pumasok na po kayo. Si Joyce ay isang teenager na pachill-chill lang sa buhay at hindi marunong makinig sa pangangaral ng kanyang mga magulang. Basta ang alam niya lang ay tama ang kanyang ginagawa para sa kanya. Pre, wait lang, aputin ko lang yung mga doors. Sige, pre. Hi, girls. Yung mga may nasa ibang natin. Tara. So, ayun, sila tayo. Oh, pre, papagalang ko na tayo. Si Joyce. Si Nick, pag-siri ka. Hoy, George. Nakatulala ka naman kay Joyce, ah. Parang malulutang sa tingin mo. Di man yung sa ganda niya. Girls, hindi nyo naman narinig yung sinabi ni Joshua kay Christian? Ano ba yun? Kaya nga, ano naman narinig mo? Parang narinig ko kasi pinag-uusapan tayo eh. Kung ano-ano narinig ko, parang ka talaga. Nakikinig ka sa usapan ng iba? Oo, pasensya na. Medyo malakas kasi pag-uusap nila eh. Ano ba sinabi niya? Nakalimutan ko eh. Oo, nakalimutan. Ano ka talaga narinig mo? Hindi mo naman. Wala. Saka na yun. Cheers na lang, girls. Cheers. Order nga kami ng 3 beer. Sige po. At doon na nga siya napilitang uminom at manigarilyo. At simula ng gabing iyon, paulit-ulit na niya itanong, hinahanap at ginagawa. Pre, kain mo na siya ka. Sige, pre. Pwede ba kita masyadong sa harap? Tara. Pre, bago ko ngayon si Joyce. Kami may partner na ito, wala pa. Sige pre, wait lang. Kaya ko lang. Yes. Joy, nagsasayawan na sila doon. Baka gusto mo din gusto kayo. Sige, sige. Wait na lang. Dito na ako. Ah, ganun ba? O dito na lang din ako. Pwede ba akong sinabi sa'yo? Ikaw ba? Ako gusto. Joy, sinumin natin. Sige, magtubig na lang muna ako. Sige. Joy, lasig ka na ata. Okay, okay lang ako. Ayaw mo achieve na kita. Sir, ano pong nangyari sa kanya? Wala sir, napasobra lang ng inom. Ma'am, okay lang po ba kayo? Wala sir, sige na. Sige po sir, ingat po pa uwi. Yes, pre.
Sa sobrang lasing ni Joyce at hindi pa alam ni Joshua kung saan nakatira si Joyce, at naisipan na lang ni Joshua sa hotel na lang sila magpalipas ng gabi. Good evening, sir. How can I help you? Check-in po sana kami for a night. Ay, available po po ang room. Wait, sir. Just a moment. Thank you, sir. Okay na po ba, sir? Yes. Mukhang naparami si Mama, sir. Hindi, sir. Medyo lang, sir. Room 104 po pala. Ito, sir. Enjoy. Yes, po. Higa muna dito. Joshua, bakit? Wala, inaayos ko lang yung buhok mo. Joshua, bakit? Bakit, Joyce? May nangyari ba sa atin? Di ko alam. Parehas tayo lasing kagabi. Bahala ka, alis na ako. Nakalipas ang ilang buwan, nalaman ni Joyce na buntis siya at napaiyak na lang ito sa sofa. Joyce! Tulungan mo nga ako dito maglaba. Joyce, ano ba? Tinatawag kita, di ba? Joyce! Ano ba ginagawa mo? Tinatawag kita, di ba? Joyce! Joyce! Ano ba? Lumabas ka dyan! Ikaw ba talaga lalabas? Joyce! Ano ba problema mo, Joyce? Kaya pa kita tinatawag ah. Nagpapatulong lang ako sa'yo maglaba doon. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Ma, may sasabihin ako. Ano naman ba ginawa mo? Ma, huwag kang magagalit, ma. May sasabihin ako. Ano naman yun? Ano ba ginawa mo? Ma, huwag kang mabibigla. Ma, buntis ako. Ano? Paano? Ma, hindi mo sinasadya. Anong hindi sinasadya? Paano ka nabuntis nang hindi sinasadya? Ma, alam mo nung umalis kami, doon nangyari. Sorry, ma. May nangyari kasi sa amin ni Joshua. Ano? Tumingin na kayo! At pumasok na si Joyce habang si Joshua naman ay walang kaalam-alam sa nangyari kay Joyce. Habang si Joshua naman ay walang kaalam-alam sa nangyari kay Joyce. At nabigla na lang siya sa binalita ng kanyang barkada. Uy, Joyce! Balita ko na buntis mo daw si Joyce eh. Ano yun eh, wala naman nangyayari sa amin. Eh, binabalita na buntis mo daw siya eh. May parehas kaming lasing doon eh. Ay wait, Joshua, kung ako sa'yo mo ng panagutan, di mo naman alam kung sino yung ama. Eh, ba't sabi ni Christian ako daw ang ama? Sigurado ka ba ikaw yung ama? Kilala mo naman si Joyce. Sa bagay. Sige pre, lalabas na muna ako. Sige, pre.
Sabihin mo sa akin. Nung ang nangyari nung isang araw, pag-uusapan natin. So, totoo mo ang sinasabi ni na Christian. Oo, kailangan natin mag-usap. Pero di pa ako handa sa bagay na yan, Joyce. Sinong bubuhay sa amin dalawa? Sorry, Joyce, pero di pa ako handa. Di naman sigurado kung sa akin talaga yan. So ano nangyari nung isang araw sa atin? Parehas tayong lasing lang, Joyce. Oo, lasing tayo. Pero paano yung bata? Sorry talaga, Joyce, pero di ko talaga kayang panindigan yan. Palaglag ko na lang para wala na lang tayong problema. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Josh? Sorry, Joyce, pero di ko talaga kaya. At doon nagtatapos ang kwento ni Joyce at ni Joshua. Tuluyan na lumisan si Joshua at iniwan si Joyce. At hindi ito pinanindigan kaya ang kwento na ito na nagpapatunay na huwag magmadali sa lahat dahil yun ang pwede mong ikapahamak bandang huli.